the next part. Ito pong lesson 2 sa ating book 2. So yung ating pong lesson sa book 2 ay may pamagot po yan sa ating mga libro, The Principle of G12. No, The Principle of G12. So mahaba po itong lesson na ito. Mag-i-skip po tayo sa introduction at saka sa 1 and 2. Kasi po yung meaning ng vision ay na-discuss natin nung last Sunday, nung tayo ay nagsimula. So alam na natin kung ano yung vision. So skip po tayo doon. To continue, sisimulan po natin dito po sa objectives. So bakit po natin ito kailangan muli balikan? Ang objectives, number 1, to recognize the origin and characteristic of the vision. Para maunawaan po natin kung saan nagsimula at ano po yung katangian nitong pangitain ng vision na ating pong ginagawa. Number 2, to identify the important element to successfully apply the vision. Para makita po natin ang kahalagahan ng mga sangkap na makatutulong para po maging matagumpay ang paglakad po natin dito po sa ating pangitain. And number 3, to identify every stage of the ladder of success. Kailangan makita po natin, maunawaan yung bawat bahagdan dito po sa process ng ladder of success. Second to the last, to recognize the characteristic of an encounter. So talagang ma-recognize, matanggap po natin yung mga yung kahalagahan, katangian ng encounter. And lastly, to implement the principle of successful leadership. Yung po pinakamalaga, maipatupad po natin yung mga prinsipyo para sa matagumpay nating pamumuno. No? So again, skip po tayo sa introduction, saka dun po sa number 1 at number 2, yung number 1, what does the word vision mean? Skip po tayo ron, basahin nyo na lang po sa bahay. At saka yung the birth of G12, basahin nyo na rin po sa bahay. Kung kayo po ay bukas yung inyong mga aklat, darako na po tayo doon po sa page 26, yung pong number 3, being in agreement, commitment and generosity, key requirements for entering into the vision. So bibigyan pansin po natin kung pwede po kayong mag-interjection kung mayroon po kayong idaragdag. Most especially kay Pastor Frankie at Pastor Paeng, kay Pastor Abebelin, kay Pastor Paul. Kahit po kayo nagsasalita, kung gusto po niyo may sabihin, you can interject. No, pwede po yun. Okay. Being in agreement. So ano po yung being in agreement? Dito po sabihin niya agreement, napakahalaga po ito to implement the vision successfully. Yung pagkakaroon po ng pagkakaisa o kasunduan. No? Babagalan ko na po. So dito po sa ating pag-aaral nito, being in agreement, nagbibigay po dito ng pagsasalarawan. No? Una, yung disagreement at pangalawa, yung agreement. Yung disagreement, ipinakita po dito sa pagitan po ng Diyos, God the Father, at saka po ni Satan. So, alam po natin na naunang nilikha yung mga anghel, yun po ang kwento. Kaya nung likhain ng tao, ando na po yung mga anghel. Ngayon, nung nilikha po ng Diyos ang tao, napakinggan ng lahat, kasama po si Lucifer, hindi pa po siya Satanas. Nung sinabi ng Diyos, let us create man according to our image. Sinabi ng Diyos, speaking to the Father, Son, and the Holy Spirit, yung triune God, sila yung nag-uusap, sinabi ng Ama, sa banal na Espiritu at Jesus, lilikhain natin ng tao ayon sa ating wangis, kamukha natin. Bibigyan siya ng kapamahalaan at kapangyarihan at otoridad. Nung marinig po ni Satanas, nag-disagree po si Satanas. Bakit siya nag-disagree? Kasi ayaw po ni Satanas na malampasan siya sa kalalagayan ng mga tao. Kasi yung mga anghel po, hindi po nilikha nakawangis ng Diyos. Kaya nung marinig ni Satanas na yung tao lilikhain ng God the Father, Son, and the Holy Spirit na ayon sa kanyang wangis, hindi po siya pumayag. Nag-disagree po siya. At dahil po doon, siya po ay binagsak ng Diyos. Yun. Because of that disagreement, from heaven, ibinagsak po si Satanas sa lupa. Yun po ang nangyari. So, napakahalaga ng agreement. Hindi po
magtatagumpay ang isang gawain kung wala pong agreement yung mga tao doon sa gawain. Meron pong perfect example na binigay sa atin ang Panginoong Hesus. Nung sabihin ng God the Father kay Jesus na mahal, for God so loved the world, yung God referring to the Father, that He gave His Son, referring to Jesus, nagkaroon ng agreement. Ang Diyos Ama, nagmula sa kanyang kaisipan na ibigay yung anak sa mundo, magkakatawang tao siya, yung anak, pumayag po siya. Doon po sa John chapter 10, sabi po ni Jesus, may karapatan ako, kusa akong ibinigay ang aking buhay at may karapatan ako na kuhaning muli ito. Ibig sabihin, nung sabihin ng Ama kay Jesus na ikaw ang aking ibibigay anak, ang sabi ni Jesus, payag po ako, nagkaroon ng agreement. Kaya nga, pinanganak siya bilang tao. Pero yung agreement po na yun, muntik na po yung ma-break. Kasi yung task, napakahirap. Alam po natin, yung prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane, sabi po ni Jesus, Ama, kung maaari po sana ilampas po ninyo ang saro ng paghihirap. Pero wag po ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Anong ibig sabihin nun? Ama, sang-ayon po ako sa pinagagawa mo. Bagaman gusto kong huwag mangyari, pero dahil sumang-ayon ako sa iyo, payag po ako, pangyarihin mo ang gusto mo. Kaya nga, natuloy na si Jesus namatay sa krus kahit mahirap yung kanyang pinagdaanan. Kasi po, nag-agree po siya sa God the Father. Sabi niya, let not my will, but your will be done. Agreement is very important. No, ano po ang kaugnayan nito sa atin pong sa katuparan ng G12? Ganito po, hindi po magiging matagumpay ang atin pong G12 vision kung ang mga tao ay hindi po nakakasundo. What I'm trying to say, I will give you a clear picture. Halimbawa po, si Pastor Paeng, soak po siya sa vision. Kasi po, bago pa siya dumating ng Pilipinas, actually, for all your information, ako po ang nag-endorse kay Pastor Paeng, alam po niya, ako po yung nagsabi na dyan po siya dapat sa Santa Rosa. Bagaman yung iba gusto doon siya sa Imos o doon sa Gentry. Alam po ni Pastor Paeng. Can you confirm, Pastor Paeng? Can you confirm? Ako po yung nagsabi sa inyo na dyan po kayo kahit malayo. Can you confirm, Pastor Paeng? Yes po, Pastor. Yes po. Yun po, kaya ko po yan nasabi kay Pastor Paeng kasi bago ko po siya kinausap, pinanalangin ko po yan. Hindi lang po ako, meron po ako mga katulong sa pananalangin. Kasi nung umuwi po siya, sabi po namin, dalhin po ninyo si Pastor Paeng sa lugar na kung saan magagamit po niyo siya at walang hahadlang doon sa vision na binigay po ninyo sa kanyang puso. Nung kami po nag-meeting, sabi po ng isang pastor, mas malapit siya sa Imos na lang, pastor. Sabi naman ng isa, o di kaya sa Gentry, Cavite rin yun, mas malapit din. Galing doon si Pastor Chris. Ngayon, nanindigan po ako. Sabi ko, hindi po yan ang sinasabi. Ang sabi po ng Diyos, dapat doon siya sa Santa Rosa. No, ngayon, nung magkasundo, sige, kinausap po namin si Pastor Paeng. Ano po yung puntos ko dyan? Si Pastor Paeng po, bago po nakarating ng Pilipinas, so na po siya sa vision. Ibig sabihin, tanggap niyo na yung vision, naunawaan niya yung vision, ginagawa niya yung vision bago pa siya dumating ng Pilipinas. Ngayon, nung dumating siya dito sa Pilipinas, itinalaga siya ng Diyos yan sa Santa Rosa para yung vision niyan ipagpatuloy. But I tell you, hindi po yan magiging matagumpay kung may isa po sa inyong magdi-disagree. Nakuha po ninyo? Ang success po, ang failure ng vision ng Panginoon, kung gusto po ninyong mag-fail, mag-disagree po ang ilan sa inyo. Hindi po yan magtatagumpay. Kung gusto po ninyong mag-succeed, mag-agree po kayong lahat. Ang success and failure, nasa sa inyo po. Kasi ang Diyos gusto niyang mag-succeed. Pero para mag-succeed, kailangan mag-agree po kayong lahat. Nang ibig sabihin, hindi lamang po si Pastor si Pastor Paeng ang dapat nakalubog sa vision na ito. Hindi lang si Pastor Paeng ang bihag ng vision na ito, kundi kayo pong lahat. Sama-sama po kayo.
Na ibig sabihin, kaya nga nag-vision casting, binaba po niya sa inyo yung vision po na ito, pumayag po si Pastor Bibilin, nag-agree po si Pastor Paul, ang mga leader, kaya po kayo nabuo kasi kayo naniniwala, gagamitin na ito ng Diyos para umunlad kayo, pagpalain kayo, both physically, malalago yung membership, financially, yayaman yung membership, baka hindi lang upper room, yung second floor, magkakaroon yung third floor, baka magkaroon ng outreach pa. In order that to happen, you need to agree. Kailangan, napakahalaga ng agreement na ito, pag nakatapos kayo ng SOL 1, tuloy-tuloy, magka-agree kayo, SOL 2, pag nakatapos ng SOL 2, SOL 3, at pag nakatapos yun, hikayatin nyo yung iba para hindi kayo-kayo. Hindi kayo-kayo. Kayong lahat ay nagkakaisa. Yun po, napakahalaga po ng agreement. So, I give emphasis to the word agreement. Napakahalaga po yun. Kasi once po na mayroon pong isa po sa inyong nag-disagree, anong nangyari? Ining, ba't nagkaganito? Hello, andyan pa po ba? Hello? Yes po. Hindi po ba napuputol? So yun, so doon po ako natapos. Napakahalaga po ng agreement. So pangalawa, hindi lang po agreement ang mahalaga, kundi dapat maunawaan po natin, napakahalaga rin yung commitment and generosity. Yung pong commitment sa Tagalog, pagtatalaga. Yung pong generosity, pagiging matulungin o mapagbigay. So, if you as a leader do not enter fully in the vision, your disciple who are not fully either. So tayo po, kayo po na 32 na naging 31, kaya po kayo na-enroll dyan kasi po fully committed po kayo. Ngayon sa mga susunod na panahon, huwag po kayong mamimilit. Kailangan yung mga tao na susunod sa inyo ay hindi po nyo pinilit o napilitan, kundi katulad ninyo, naunawaan itong vision na iso at pusang loob sila na gawin po ito. Yun po yun. So it is the same with the G12 vision. We cannot give it to others so that we evade our responsibility. We must immerse ourselves in the vision. Yun po. So hindi po natin po pwedeng hikayatin ng iba na gumawa under this vision kung tayo na nagsasabi, hindi ito ang atin pong ginagawa. Yun po ang sinasabi. No, dapat alam po natin. Now, meron pong nag-arise nung kami po ay nasa part of our experience, no. Baka nahiya po kayong magtanong, ako na po ang magbibigay sa inyo. Kasama po si Pastor Paeng, napadaan po kami doon sa Nueva Ecija. So, yung pong pastor doon ay Baptist, no. Dati po sila na sa G12. Ngayon, katulad po natin, nag-ship po sila sa ID, yung intentional discipleship. So ano po ba ang kaibahan nun? Tinanong ko po yung pastor, bakit po kayo naglipat sa ID? Sabi niya kasi, pastor, dito po sa amin, ang problema, nagkaroon po ng burden yung mga leaders. Ano pong burden? Kasi po nung i-impose namin na dapat lahat ng mga nag-undergo ng school, nakagraduate, before graduate, kailangan makabuo din sila ng 12 from the principle of G12. Mula kay Jesus, pumili ng 12. At pagkatapos, yung mga 12, sila yung pinag-iwanan para pangaral sa buong mundo. From that principle, dapat bawat isa magkakaroon ng 12. At doon po nagkaroon ng problema, sabi ng pastor, si Pastor Ben. Yung iba po kasi, hindi na nagpatuloy kasi nga, sabi nila, paano kung hindi kami maka-12? Paano kung 3? Paano kung 2? So, naging problema. So, ngayon, hindi po kayo nagtatanong. Dahil po ba na tayo po ay nasa G12 vision, kailangan po ba kayo ay pilitin o sa pilitan na utusan ni Pastor Paeng na bumuo ng inyong 12? Kasi nga, G12, government of 12, the answer is no. The answer is we use that process, but we adapt that process, no. But the principle na ginaano natin
ay yung intentional discipleship. Ngayon, kung kayo po hindi agad nakakalabindalawa, wala pong problema ron. Yung pong iba kasi kailangan 12 agad, kaya nagka-problema. The word intentional, sasadyain, discipleship, sasadyain pagdidisipulo. Pwede po kayong magdisipulo ng kahit magsimula sa 2 o 3, o kung kayo po ay gifted sa pag-disciple, maging 12 o higit pa, hindi po natin hinahadlangan. So, ang ibig sabihin, ang mahalaga yung intention mo na makapagdisipulo. Again, our intention of our study is to encourage each one of you to engage in intentional discipleship. Maging purposeful, intention, sadyain nating magbahagi ng salita ng Diyos, sadyain nating magdisipulo. Kasi yun ang utos, go and make disciple. Ngayon, kung hindi agad 12, nagsimula sa inyo 2, 3, okay. O ngayon, kung naging 12, titigil na ba? Hindi, kung po pwede pa maghigit. Pero ang sinasabi, kailangan sadyain nating magdisipulo. Kasi sa pagdidisipulo, doon po tayo lalago. Ayun po. Okay, may tanong po? Tigil muna po tayo ron. Meron po bang tanong doon o karagdagan? Pastor Paeng, can you add something to that? Wala po, Pastor. Okay na po. Okay. So we use the yung ating process, yung concept. Pero we also apply yung intentional discipleship. Na ibig sabihin, yung materials D12, pero sa implementation, as long as intentional yung ating ginagawa, hindi ibig sabihin na nagkataon lang. May plano talaga tayo, ginagawa ng paraang magpatuloy na makapagdisipulo. Kung 12, good. Pero kung hindi 12, good. Kasi tandaan po natin, ang ibinigay po sa ating task doon sa Matthew 28 is to go and make disciples. Inuutusan tayo sumunod. Ang Diyos po ang magpaparami. Ang Diyos po ang magpapalago. Ang trabaho po natin sumunod. Ang ibinigay pong trabaho sa atin, magtanim, magdilig at mag-alaga. Ang pagpapalago at pagpapabunga, trabaho po yan ng Diyos. Ang ibinigay sa ating trabaho, magbahagi ng salita. Ngayon, ang pagpapatanggap, conviction pong nagmumula sa banal na espiritu. Yan po ang ating principle. Ngayon, kung 12 agad yung good, pero kung hindi 12, walang problema. But we have the intention to go and make disciple. Kaya nga, intentional discipleship. So yun. So yung vision na ito, hindi po natin ito sinasarili. Pag sinabing generosity, kami po dito sa Batangas, no, isang pinagpapasalamat namin sa Panginoon. Kasi yung nagtiyaga po sa amin, hindi po GNCIM yun. Yun po ay PPG. Sila po hindi po natin kasama sa simbahan. Pero na-bless po ako sa kanila. Nung tinuturoan po nila kami, sila yung pumupunta sa Alangilan. Sila po yung nagtuturo pag may conference napunta. Walang kapalit. So sabi ko, bakit po kayo ganon? Ang sabi po nila, pag-alakan po namin na kami ay nagagamit sa paglago ng inyong iglesia. Kasi po, kaya po kami lumago, may ginamit po ang Diyos. Generosity. Nakita ko. Kaya nga, pag po kayo mag-alala, pag po tayo kailangan mag-face to face, pupunta po kami riyan. Kasi ito po ay pagbabalik utang na loob sa mga taong ginamit ng Diyos. At yun po ang panalangin ko po sa inyo. Na kapag kayo po ay nakatapos, huwag po nating ipagmalaking nakatapos. Ang ipagmalaki po natin, handa tayong magpagamit kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Generosity. Yun po, napakahalaga po yun. Okay? So ngayon, makikita ko natin dito, susunod natin yung sa number 4, characteristic of the vision. Ito bang vision na ginagawa natin? Ano ba yung mga katangian po nito, character? Sabi dyan, letter A, it is innovative. When we say innovative, galing yan yung salitang innovation. Yon. Bukas po ito sa pagbabago o pag-unlad. We know that God has raised up people with a powerful anointing for miracles. But now, through the team of 12, God is helping His servants in the pastoral work. Although Jesus is the cornerstone of the church, He delegated His authority to 12 men and work was spread among them. So,
yung pattern po na yun ang ating sinusundan. No, ibig sabihin, tayo po ay nagdi-disciple o unang-una nag-evangelize. And after that, kasi yun po, win. Ang ibig sabihin po ng ladder of success, yung number 1, win, evangelize. After winning, consolidating. Ibig sabihin po nun, involved in the cell group. Pagkatapos po, training, discipleship, ito po yun, PEPSOL, i-enroll natin dito. Pagkatapos po, send. Pagkatapos po dito, gagamitin po kayo. Yan po. Kami po dito, yung pinapatuturo ko sa inyo, di ba? Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Kita po ninyo, si Ate Eva, yung guest speaker po natin dyan, I believe na pagpala po kayo sa kanyang buhay. Pero alam niyo, hindi po pastora si Ate Eva. Ayaw niya magpatawag ng pastora. Ang patotoo lang po niya, siya po isang simpleng miyembro na pinagtiwalaan ng Diyos. Natugtog ng keyboard, mahihiyain po yan, pati yung anak niya mahihiyain. Siya po ang unang dumalo ng mentoring po namin. Siya po yung unang estudyante ng nung amin pong vision casting. Siya yung unang kasama sa unang group ng amin pong live class doon po sa Sunil. Siya yung una sa School of Leadership, batch 1. At sa biyaya po ng Panginoon, hindi po siya commission na pastor, pero kinumission siya ng Diyos para mangaral. So ngayon, yun po ang kaligayahan namin na yung pong mga bunga natin magamit ng Diyos for His glory. Hindi po tayo yung takot tayong mag-train kasi baka yung matrain natin malampasan tayo. No, ang totoo, nagtitrain po tayo for innovation para may pagbabagong makita. Kasi sa nakaraan, ang gusto ng mga tao, kung sino yung pastor siya lang. Hindi po, sa kaharian ng Diyos, lahat ng tinawag ng Diyos, pwedeng bigyan ng pagkakataon as long as willing. Yun po, nawa, ganun din. Yun po ang expectation ko dyan na hindi lang po si Pastor Paeng, hindi lang po si Pastor Bebelin, hindi lang po si Pastor Paul, o kung sino pa, hindi lang sila Kuya Ed na alam ko magpapastor. Hindi po, kahit po kayo na ate Kuya, alam niyo po dito sa Batangas, hindi na po kailangan yung pastor ka, pastora ka. Dito po ate Kuya na, pwede ka nang gamitin eh. As long as you are committed to the vision. As you are committed to give glory to God, hindi to give glory to me. So yung characteristic ng vision natin, hindi po selfish. Unselfish po ito. Hindi po makasarili. Hindi po. Bukas po ito sa pagbabago. Kung dati, yung mga church dati, kailangan ikaw ay commission, recognize, ordain. Wala naman po yan. Ang totoong commissioning galing po kay Jesus. Biblia po ang nagsabi, hindi po tao. Yan po yan. So, we are open, no? Kasi nung panahon po ni Jesus nung siya po ay pumunta ng langit, ayun naman po 12, hindi naman po na-commission pero naabot po nila ang buong mundo. Bakit? Kasi nga, generous and committed po sila. It brings strength to the ministry. Ang isang katangian po ng vision na ito po'y nagdadala o nagbibigay po ng kalakasan o katatagan sa ministeryo. The vision brings consistency to the ministry from the very moment that you start to implement it. One of the main principles is the character formation of every member of the team of 12 so that they may upright people, with the fear of God, committed, filled with the Holy Spirit, and without indiscretion or argument that the enemy could use to attack or abuse them. So, ito, ginagawa natin para maging matatag yung ministeryo. No, dito po sa amin, ina-apply po yung pag ikaw ay nagpapadisipulo, handa kang magpaturo, handa kang magpahubog, handa kang magpabago. 3 po yan. Kasi po, pag ang tao hindi handang magpaturo, yung ang tingin, alam niya lahat, problema po yan sa simbahan. Pag po ang tao hindi po handang magpabago at akala siya na ang pinakamagaling, problema po yan. Pag po ang tao ayaw magpahubog kasi nga masakit ang paghuhubog, problema po yan. Kailangan po tayo na nasa vision po na ito. Handa po lagi tayong magpaturo, handa po tayong magpabago, handa po tayong magpahubog. Kasi nga, itong mga bagay na ito, pag nangyari, dyan po tatatag ang iglesia po natin. No. Kaya napapasalamat po ako sa Panginoon dito po sa Siko
So, yun nga, sabi ko kay Pastor Nestor, pagka nabuksan yung aya, siguro magbibigay ako ng time para tulungan siya doon kasi pioneering. Pero alam niyo po, hindi po ako nakapagbibigay ng ganong commitment. Kung ako po ang bida dito, ako lang ang magaling. Pero ang totoo, kaya po ako nakakapagbigay ng commitment na ganon dahil nakita ko po, ang dami palang magagaling na tao na pinagtiwalaan ng Diyos. Hindi lamang po tayo. Marami pa. Marami. So I always look at the good of other people. Sana, yun, prinsipyo natin. Lagi po natin tingnan kung ano yung mabuti sa iba. Kung ano yung kagalingan ng iba. Hindi po tayo nakatutok lagi na, alam mo, ang galing ko, ang husay ko. Dapat makita po natin yung husay ng iba, yung galing ng iba. Kasi yun po, pag nakita natin, doon po lalago, doon po tatatag ang iglesia. Kaya nga, dito po ang principle hindi po ako naglalagay ngayon dito ng yung schedule ng Sunday preaching. Wala po. Sabi na akin ng asawa ko, bakit ayaw mong bigyan sila ng schedule para handa sila? Ang sabi ko, ganito, maghanda sila kahit walang schedule para anytime na sinabihan ko sila, handa sila. Kasi pag ang dito, dapat yung Boy Scout laging handa. Ano pa ang lingkod ng Diyos? Kaya I pray na ang iglesia po dyan sa Santa Rosa ay magiging matatag dahil maraming mga disipulo ni Kristo na magagaling, nakakaisa at nagtutulungan. Yan po ang aking dalangin po sa inyo. So, hindi po makasarili, ito po ay, it allows a team to be trained. So, karakter po na itinuturo natin, yun nga, na ang bawat grupo willing po to be trained. No? Ano po yung iti-train? Katulad po nung ginagawa nyo yan, ngayon, pag meron po kayo na-master po niyo yung one verse, pakinig ko, parang may suggestion si Pastor Paeng para lalong gumanda. Alam niyo po, time will come, magagamit po niyo yan. Dito sa amin, nagbukas po ako ng cell group nung Sabado. At tuwing Sabado, tuloy-tuloy na po yun. I use that one verse. Sabi ko nga sa inyo, minsan, nagamit ko yan sa birthday. Nagamit ko yan sa patay. So bakit po natin nagagamit yan? Kasi nasanay po tayo diyan, na-train po tayo. Tandaan po natin, every opportunity that comes our way, we need to do our share. Bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Diyos, dapat gawin natin yung ating bahagi. Handa dapat tayo laging magpa-train. Kaya huwag niyo po sasabihin na, one verse lang. Hindi po. Kasi dyan po sa one verse na yan, dyan po may naliligtas. Dyan po may nakakakilala sa Panginoon. Dyan po mayroong mga espiritong napapalaya. May bulag na nakakakita. Every member of the team allows every member to be trained. Dapat po, one of these days, tutulungan po namin kayo how to open cell group, how to maintain cell group. So, tutulungan po namin kayo na bago kayo mag-graduate ng SOL3, magkaroon po kayo ng tinatawag na harvest event. Why? Kasi nga po, ang paglogo, dyan po nagsisimula. No? Dito po sa amin, na kultura na po namin, kung sino nag-invite, sa yung magwe-welcome. Kung sino yung nag-invite, sa yung mag-aalaga. Hindi katulad dati, Pastor, may in-invite po ako, papakilala ko po sa inyo, bahala na po kayo. Hindi po ganun. Ang kagandahan sa ating vision, ibigyan natin ng pagkakataon ng lahat. Kung ikaw may pinatanggap sa Panginoon, kaibigan mo, siniran mo, pag pumunta ng simbahan, aalagaan mo siya. Bakit? Ikaw ang higit na nakakaalam ng pangangailangan niya. Hindi mo kailangang i-chismis sa iba. Yan po yun. Kaya marami mga tao na sa simbahan, nakadalong minsan, hindi bumabalik. Kasi naramdaman nila na hindi sila welcome. Kasi nga, wala namang nag-aalaga. Kasi ang nature ng mga Kristiyano, kung sino-sino dati, sila palagi. Pero hindi po. Ang nature po nito, handa tayong magpaturo, handa tayong magpa-train para po tayo makapagturo at makapag-train ng iba. Yan po yun. Maliwanag po sa atin yun. So it allows team to be trained. It enables people to minister to. Yan, ito po yung nagbibigay ng kakayahan sa mga membro, sa mga leader na umatin ng G12 para po sila makapag-ministeryo din sa iba.
This involved imparting spiritual authority to people, enabling them to receive the victory in their battles. No? For this reason, you should meet with a group of 12 weekly. No, hindi na 12. With a group of people. Bahala na kayo. Baka may 4, 5. So that you can share a time of friendship and spiritual growth. No? Yun nga po, dapat maunawaan natin na hindi lang paglinggo, kundi sa mga may pagkakataon, yung weekdays, namimit po ninyo yung mga tao na mini-mentor po ninyo, yung na-win po ninyo, nakukonsolidate po ninyo hanggang sa madala nyo sa process, ma-enroll nyo para maging leader po sila. At wag po tayong matatakot na magbigay ng pagkakataon sa mga tao para sila'y magministeryo. Wag po. Kasi kaya nga sa amin po noon, sabi ko, pag kayo binigyan ng pagkakataon na mag-pray, wag kayong magsasabing hindi handa. Kasi the right way to prepare is to pray. Kasi yung pastor, huwag muna ako, hindi pa ako handang mag-pray. Ang sagot ko dyan, yun nga, alam ko hindi ka handa. Kaya nga gusto kong maging handa ka. And the right way to prepare is to pray. Ang tamang paraan ng paghanda, manalangin ka. So we need to challenge our people, help them to minister para marami po tayong nagmi-ministeryo sa bawat isa. Tandaan po natin yun. Kailangan ang ating motibo is to train people not to be member, not to be follower only, but a people who are willing to minister to other people. Yan po ang prinsipyo niyan. At kaya nga po si, di ba, si Moses, sinabihan ng bianan niya, ay mamamatay kang maaga pag ikaw ng ikaw. Dapat magtalaga ka ng mga tao para mamamahala sa 100, sa 50, sa ganun. Yan po ang prinsipyo natin. Hindi po lagi si Pastor Paeng. But si Pastor Paeng, yung po mga nauna, ang role po natin ay turuan kung ano yung ating alam para yung ating tinuturuan makapagturo din sa iba. Yun po. So, it bears fruit. In the parable of the sower, the Lord Jesus speak about 4 kinds of land, no? Yan. So, ang ano po dito, dapat ang intention, bakit tayo nag-undergo para dumami, para mamunga. Hindi lang para magtapos, kundi para mamunga. Kasi pagpunta po natin sa langit, hindi naman sasabihin ng Diyos na, welcome my son, anak, pasok ka kasi nakatapos ka. Hindi ganun. Sasabihin niya, pasok kasi naging mabuti ka ang lingkod. Yun. So, we are not focusing sa certificate. We're focusing to the fruit of our labor. So, ang layunin ng ating ginagawa, hindi lang para malaman ng makamatuto ng maraming bagay, kundi para makapag-akay ng maraming kaluluwa. Every person becomes a winner of soul. Our intention is to encourage the believer to win souls. Maliwanag po, ang intention po natin ay turuan, hikayatin ang bawat isa na makapag-akay ng kaluluwa. He who wins soul is wise. Dahil ang nag-aakay ng kaluluwa ay matalino. No? Now, another thing dito, makita natin yung characteristic nito, it unites homogeneous groups. No, ano ibig sabihin po nito? Homogeneous groups. So dito po sa G12, Pastor Paeng at sa inyong lahat, inform po namin kayo, we apply homogeneous groups. Na ibig sabihin, pag po ang leader na itinayo natin babae, dapat po yung kasama niya sa cell, babae. Pag po ang leader na itinalaga natin ay lalaki, dapat po ang member niya sa cell group, lalaki. Dapat po kapag ang leader ay may asawang lalaki, ang i-ministry niyang kasama, may asawa rin kasi makaka-relate po sila. Pag babae may asawa, babae may asawa. Ang tanong, paano po kung ang na-win ko, ako po'y babae, ang napatanggap ko, lalaki. Kasi kapatid ko, pagpunta ng simbahan, introduce mo sa lalaking kapatiran. Vice versa, pagka ikaw ay may kaopisinang lalaki ka, nag-share ka sa babae, okay lang yun, evangelism. Pero sa kanyang paglago, i-introduce mo siya sa leader na babae sa simbahan para doon siya mapabilang sa cell group ng kapwa niya babae. Bakit po? Diyan po maraming bumabagsak. Nagsimulang evangelism, nagtapos ng evangeligao. At nangyari, naging backslider.
dahil hindi naging mag-asawa. No. We implement homogeneous group. Pag babae ang leader, babae ang membro. Pag lalaki ang leader, lalaki ang membro. Kaya nga po, Pastor Bibilin, ngayon meron po tayong tinatawag din na heterogeneous. Yun po, pag si Pastor Paeng, yung mga cell leader, yung kayo, under po kayo ni Pastor Paeng. Pero in an open cell. Ibig sabihin ng open cell, kayo po ay puro mga leader na pinamunuan ni Pastor Paeng. Pero when we go out, dapat po we go according to our gender. Okay po? Hindi lang po according to our gender. Kung maaari, according to our age. Kung estudyante, dapat ang i-reach out niya, mga kapwa niya estudyante. Kung mga kabataan, kapwa niya mga kabataan. Kasi doon siya makapag-ministeryong epektibo. Ayan po. So yun. Dapat, yun po, homogeneous, no? Homogeneous. Marami pong discussion dito. Sa iba na lang po natin, maubos po ang ating oras. So, number 5, the government of 12. No? Ano po yung government of 12? To clearly develop the vision, the Lord needed to establish 12 columns. No? So, ngayon, sabi ko nga, since na hindi natin i-impose, no? We implement but we not impose. Pagka po implement, pinapatupad. When we impose, sa pilitan ipinapatupad. Dapat may 12. So, hindi naman sa pilitan. So, kung ilan po yung inyo pong magiging group, no? Yung leader po, kayo po accountable doon sa inyong pangangalagaan. But always remember, kayo po, dapat mayroon pong person accountable sa inyo. Katulad po si Pastor Paeng, halimbawa, under niya po kayong lahat. Ngayon, i-break sa cell group, kayo po accountable doon sa inyong na papamalaan. Si Pastor Bibilin, under ka ni Pastor Paeng. Ngayon, yung mga women's dyan, under mo. So yun po, doon ka mag-minister sa under mo na yun. Pero kayong lahat sama-sama na yung ministeryo ni Pastor Paeng. Now, kung ano yung ibinababa sa inyo ni Pastor Paeng, dapat yun ang ibababa ninyo sa inyong mga grupo. Babalik tayo doon sa agreement. Dapat hindi magkakaiba kasi it will create doubt to the people. Yun po yun. So kaya nga, salamat sa pagkakataon at ako naman, pansamantala nagagamit as accountable person sa buhay ni Pastor Paeng. That's why he encourages me, Pastor, gusto ko ako estudyante mo muna. Salamat po sa kapakumbabaan ni Pastor Paeng. Ang totoo, ang sabi ko po sa kanya, kailangan kung pwede na po kayong magturo, mas nauna po kayo. Pero nung sabihin niya na hindi po as a model to our leaders, ako po hindi tumanggi. Kasi yan po ang karakter ng G12. Dapat po sa ministeryo po ng ating nilalakaran, accountable ang bawat isa sa kapwa niya. Mayroong mga taong accountable, ibig sabihin, yung mga kayo, accountable kayo kay Pastor Paeng, kayo ay handa kayong paturo kay Pastor Paeng, handa kayong pahubo kay Pastor Paeng, handa kayong pabago sa pamamagitan ng buhay ni Pastor Paeng ayon sa sinasabi ng Diyos, doon sa inyong tinuturuan, dapat tuturuan nyo sila na kayo rin handa kayong paturo sa akin, handang pamod. Ganun po yung proseso natin, parang cycle po siya. Hanggang sa dumating ang panahon, tayong lahat gumagawa ng kalooban ni Kristo at tayong lahat pinagpapala ng Diyos. Yun po yun. Now, dito makikita natin how to form a team of 12. Again, how to form a team. Alisin ko po yung 12. So, as a leader, you should involve your people when forming your 12. So, alisin natin yung 12. Bilang mga tagapanguna, dapat ibigyan natin ng bahagi yung ating mga kasama upang makabuo ng grupo. Halimbawa, ganito po. Si Pastor Paeng, under niya po kayo. So, may-meet po kayo ni Pastor Paeng weekly. I believe the Lord will speak to Pastor Paeng pero may maituro siya sa inyo. Pero kung kulang siya ng maituro, pwede siyang magtanong sa inyong lingkod at sa iba pa. Ganun po yon. Ngayon, kayo pong 12, hindi po kayo kain ng kain. Kasi pagkain po kayo ng kain at wala po kayong idinudumi, maimpatso po kayo. Anong ibig sabihin? Pag kayo po'y tumatanggap, dapat kayo po'y nagbibigay. So pag-uusapan po ninyo, sino pa ba dito sa ating members sa church ang hindi pa nag-undergo ng process? Sino pa ang hindi nakaalam nung vision natin? Sino hindi pa nag-undergo ng sunil? Sino lahat? Pag tulong-tulong po kayo,
inyo pong i-identify bago po kayo pumunta sa labas. Tiyakin po ninyo na lahat po kayo dyan sa loob ng undergo ng proseso, na lahat kayo nabago, naturuan at nahubog ng Diyos. Na wala na sa inyong puso ang pagbabahabahagi, wala na yung inggitan, lahat kayo nagkakaisa, paglingkuran ang Diyos ng walang personal na motibo, kundi ang motibo parangalan ang Diyos, palawakin ang kanyang kaharian sa lupa. Always remember, yung mga taong nadadala natin sa simbahan, tayo'y katiwala lang, ang tunay na mag-aari, ang Diyos. Kaya ang pinag-uusapan ho dito, hindi yung dami. Ang pinag-uusapan dito, paano mo pinadami? Ano ba yung layon mo? Parangalan ang Diyos o parangalan ang iyong sarili? Yun po yun. We are building God's kingdom. Not diyan po sa inyo in particular. Nag-invest tayo ng time, matrain, matuto, mag-involve. Hindi para magtayo ng kaharian si Pastor Paeng o si Pastor Bebelin. Ang itatayong kaharian, kaharian ng Diyos na pag-aari ni Jesus. Disciple of Christ. Huwag po nating marinig na, ay, ang dami ng disciple ni Pastor Paeng, ay di Poliano yun. Hindi po. Ang dami ng disciple ni Jesus dito. Sinong ginamit? Pastor Paeng, ginamit lang. Pero ang nagdisipulo si Christ. We are all disciple of Christ. Maliwanag po? So dapat ganun po. I-inform natin yung bawat isa. Siguro next time, pag-usapan nyo, Pastor Paeng. Bawa, Pastor Bebelin. Sino pa yung sa member nyo na i-under naman ni Pastor Bebelin? Sino yung mga kababayan sa inyo? You need to start praying. Pag na-identify, sisimulan po. Tuturuan from the basic hanggang sa School of Leadership. Ganun po yun, para sabay-sabay. Who to work with? What is true in the natural is all true in the spiritual. If a husband does not involve the wife, there will be no multiplication. Because multiplication is a result of teamwork. Yan. Pagkakaisa. So, sino yung isinample yung husband-wife relationship, di ba? Ay, pag hindi nga naman nagkasundo, hindi yan magkakaanak. Pero physical, ganun din sa spiritual. Kailangan tayo na nag-undergo ng process, nagkakasundo tayo sa ating gagawin. Ano sasabihin? Pastor Paeng, pag-pray mo po ako kasi si sister ganun. Gusto ko po ma-undergo. Ano po bang ating gagawin? So, sige po, kakausapin po natin. Magsiset po ng araw, ng oras. Ano pong ituturo? Ay, yung pong itunuro ko, bibigay ko po sa inyo outline, yung kopya, at yung natutunan pa nating iba. Ganun po ang gagawin natin. Hindi yung, bahala kang, naturuan na kita, bahala ka na. Wala pong ganun. Dito po, walang iwanan. Dito po, walang kanya-kanya. Tandaan po natin, tayo po'y accountable kay Jesus. Lahat. Yan po. Finally, before we end, the ladder of success. Again, ano yung ladder of success? Win. Ano po yung win? Evangelize. Kailangan magbahagi. Paano mag-evangelize? Yung personal evangelism or group, gamitin ang one verse. Kabisaduhin para madaling ma-share. Pag nasiran, i-consolidate. Ano yung consolidate? Himukin na makasama ng ibang mga bagong kapatiran ang tawag cell group. Turuan ng mga pangunahing aral. Pagka naroon na, siyempre, wala pa yung sa simbahan. Pag lumago, ayain sa simbahan. Pagka nasa simbahan, i-enroll sa PEPSOL. Ano yung PEPSOL? Yung pinagdaanan ninyo, mag-undergo ng suning, mag-undergo ng RIPLAS, SOL1, SOL2, paulit-ulit na proseso. Ang tawag po dyan, the ladder of success. But make it sure, pag gumraduate po ng School of Leadership 3, hindi na po yan babalik sa pagiging member. Yan po yung leader na, lingkod na ng Diyos. Kahit po yan hindi i-commission ng kung sino-sino, commission na po ng Diyos. Bibigyan nyo ng pagkakataon na magamit. Ano po? Okay po ba yun sa inyo, Pastor Paeng? Agree po kayo, Pastor Paeng? Hello? Okay po yun Yes sa po, inyo? Pastor. Yes po. Andito po. Sana, hindi lang po sa inyo, Pastor Paeng, sa inyo din, Pastor Bebelin, sa inyo din po, Pastor Paul. Yun po ang vision natin. Pag nakagraduate po yan, kayo po'y 30, hindi na po babalik yung mga naandyan, sila Kuya Ed, hindi na po magiging simpleng membro. Sila po yung mga leader na entitled, bigyang pagkakataon na maglingkod kung sa abot ng kakayahan po nila. Isipin po ninyo, kayong 30, magtigitigisan ng cell group, na bawat isa, wag na 12, tigta 3. Aba, isipin po ninyo,
pagka-graduate ninyo ng School of Leadership 1, maybe November o December, papasko nyo sa Diyos, magbukas kayo ng tag-isang cell group. Huwag na yung tigla-12, tigta-3. 30 po kayo. Aba, isisenta po ang mapapadagdag sa Panginoon sa gawain. Yun po, that is our vision. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, last Saturday, nagbukas po ako bagong cell group. Kailangan po yun. We need to win, we need to consolidate, at we need to disciple. Yung disciple, yung pepsol, yan ang paraan ng pagdi-disciple. Ngayon, after ng graduation dyan, saan ipadadala? Okay. Sa GSM kasi, walang distinction yung full-time. Andun po kasi sa amin, sa GL noon, pagka nag-graduate ka ng discipleship training, ikaw po ay magti-Timothy. Pag po ikaw nakapasa sa Timothy, gagawin ka pong pastor. Meron kang sariling simbahan. Kaya ang GL po, lahat ng bayan, lahat ng barangay may simbahan. Bakit? Lahat po ng graduates sa kanila ng discipleship training course nagkakaroon ng simbahan. Magandang gayanin natin na lahat ng mga gagraduate ng SOL1, sa SOL1 magkakanya-kanyang cell group. SOL2 magti-train na maging gumawa ng gawain ng pastor. Pag graduate ng SOL3, alam nang gawin at isakatuparan ang pastoral duty. Yan po ang napakaganda na ating dapat maintindihan. So ngayon, matatapos na po tayo. We are running out of time. Basahin nyo na po yung iba. No? At ang gandaan po natin, every encounter has 5 objectives. Yun po sa ating encounter. Bakit laging inaano natin yung EGR? Why? Number 1, doon po sa encounter natin, nakakaroon po ng assurance of salvation. Sabi po doon, through the word, people are confronted with their condition as a sinner, which leads them to genuine repentance. Kaya po si Ate Maisel, ini-encourage ko po kayo, Pastor Bibli, Pastor Paeg, since siya po ay tuloy-tuloy na nagsisetin. Andyan po ba siya ngayon? Ate Maisel? Okay. So I encourage na humanap po kayo ng makakasama po niya na kung saan tuturuan ng Sunil, tuturuan ng Life Plus. Sabihin niyo po sa amin kung kailan tayo mag-EGR. At kayo po, hindi wag niyong sabihin na tapos na kayo ng EGR. To encourage Ate Maisel and the other na ma-encourage. Wala pong masama na lagi po tayong mag-EGR. Kasi dyan po tayo lumalakas, dyan po tayo natututo. Always remember, EGR, Encounter God's Retreat, is not a program. It is an experience, precious experience. Ito yung mahalagang karanasan dapat nating ituring na kayamanan. Kayamanan nating maranasang paulit-ulit ang biyaya po ng Diyos. Yan po yan. So, yan po. Number 2, inner healing. Ano yung objective? Kaya po paulit-ulit tayo na nag-EGR sa mga baguhan at kahit sa mga pastor. Ako po, siguro mga 5 beses na po ako na uma-attend ng EGR. Hindi po ako nagsasawa. Kasi bakit po? Many people experience emotional hurts throughout their lives which the Lord wants to heal. Tayo po, in a matter of a month, hindi nalipas ang isang buwan na hindi tayo nasasaktan. Tao po tayo eh. Minsan nga, nakakasakit sa atin, kapwa natin pastor, kapwa natin leader. Minsan nga. Kaya nga, kailangan na tayo may encounter. Kasi nga, kung hindi man tayo palagi ang nagbubukas ng puso sa tao at sinasabing tayo na sugatan, pwede tayong magbukas sa Diyos. Napakahalaga po ng inner healing sa mga lingkod ng Diyos. Baguhan man, pastor man, leader man, walang pagtatangi. Deliverance. Every person battles with a weakness and their own carnal nature. Everyone must become aware that they are fighting a battle against the power of evil that are trying to crush their will. Bawat pag-conduct natin o pag-attend ng mga Encounter God Retreat, nakakaroon po ng deliverance, paglaya. Bakit po? Kasi habang the more na nararanasan mo yung thickness of God's presence, thickness of God's anointing, nababago tayo eh. Napapatatag tayo. Second to the last, during mahalaga yung ating AGR because the fullness of the Holy Spirit. Kaya nga may ministering tayo. At isa good news, no? Sabi ko po sa grupo dito sa Batangas, after po ng AGR dyan, sabi ko lahat tayo sa Pioneer Group, magpapalitan tayo ng lesson. Yung dating 1 maging 2, yung 2 maging 3.
Pero yung number 7, wag nyo nang planuhin palitan si Pastor Paeng. Siya na yon. Kaya Pastor Paeng, pag mag-ijira tayo, number 7 ka ulit. At dadagdagan pa. At kayo po mga estudyante dyan, kahanda lang po kayo. Pag nag-AGR dyan, baliktad na po tayo. Ang Pastor Ronald, pang minor topic na lang, pang devotion na, kayo na po ang doon sa mga dati naming itinuro. Bakit? Gusto po naming makita ang inyong paglago sa commitment at paglilingkod sa Diyos. Tandaan po ninyo, hindi po niyo yan ginagawa dahil gusto niyong ipakita sa amin kayo nasunod. Hindi po. Ang gusto po namin ilagay sa puso ninyo, ginagawa niyo yan kasi gusto ninyong maging approve sa Diyos ang inyong paglilingkod. Sa Diyos po kayo naglilingkod, hindi po sa amin. Yan po ang tandaan po ninyo. Kaya okay lang na magpasalamat kayo sa amin dahil natulungan namin kayo. Pero huwag niyong kalimutan. Kami, ako, katulad din ninyo, tumanggap lang ng biyaya. Kaya dapat sa Panginoon tayo magsusulit. Lahat ng ginagawa natin is not to please other servant. We do things to please our Master and God and Savior, Jesus Christ. At yung mangyayari, pag tayo po'y napupuspos ng banal na Espiritu, fullness of the Holy Spirit is vital in our service to the kingdom and to the ministry. And finally, knowledge of every step of the vision. Kaya alam nyo po, sabi ko nga, yung pagdalo sa AGR mahalaga kasi dito po yung ano po, nalalaman po natin yung step, every step hanggang all step. Ngayon siguro ilan pa lang mga step kasi ito mahabang ano, pero sa ano iba-iba na pagdalo, iba-iba natututunan. Your disciples should receive the revelation that they were called by God to serve Him and to win others for Him. So dapat ba ma-inculcate, ma-engrave, maiukit, maitanim sa puso at isipan ng bawat isa during the encounter na bawat isa sa atin ay tinatawag ng Diyos para paglingkuran siya sa paraan ng pag-aakay ng mga tao patungo sa kanyang paanan. Iyon po yun. So, yung pong ibang mga bahagi ay hindi na po, babasahin na lang po ninyo. At siguro po kung may mga pagkakataon, I suggest mag-create po tayo ng isang grupo. Pwedeng ito ring grupo na ito at magkaroon po tayo ng meeting once a week na free po kayo. So that yung hindi po natin na-discuss, I suggest kung may tanong po kayo kasi maubos oras ngayon, i-reserve nyo po, sulat nyo po at pag-usapan po natin. Tandaan po ninyo, karangalan po ng inyong lingkod na kayo paglingkuran. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa nakalipas na oras na kami ay sinamahan at tinuruan. Hayaan mo po Diyos na sa mga lingkod mo na ngayon po ay dumadalo sa School of Leadership 1. Salamat po Panginoon sapagkat patuloy nyo silang tinuturuan, hinuhubog at patuloy na binabago. At ang hangganan, sila'y maging kawangis ni Kristo sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pagdamin at sa kanilang paglilingkod. At hayaan mong matagpuan mo po ang bawat isa na nagbibigay luwalhati tanging kay Kristo lamang sapagkat kayo ang nagbigay sa amin ng buhay. Sa iyo po, Ama, ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, salamat.